Hello, sis. Leia Velasquez of 4637. Oh my gosh, your comment is 7 months ago. I'm sorry. I'm sure you got your green card already for your K2, but I will answer this one for everybody, okay? I know you're not just the one who is asking this, but I'm sure there are more who are asking this question, okay? Hi, sis, I have a question. Sabay po kami ng anak ko, which is K2. Nag-apply ng adjustment of status, pero dumating na yung green card ko, pero yung anak ko wala pa. Ganun po ba talaga? Thanks sa pagsagot. Hello, Cecilia Velasquez. I'm sorry naman na 7 months ago pala to. Alam ko na nandiyan na yung passport, ay yung green card ng anak mo. Okay, ganito yun. Minsan kasi ganito yung nabasa ko noon. Kung magkasama kayo na nag-apply, dapat talaga yung folder, halimbawa, nag-apply kayo, dapat yung folder mo, isa sa anak mo halimbawa, isa din yung sa'yo, dapat ilagay mo pa sa isang folder din. Para pag open nila, dalawang folder. So nakikita nila na yung isang folder sa'yo, yung isa para sa K2 mo. So ngayon, kung nalilate man, okay lang yun. Kasi, once meron ka ng receipt, for example, meron ka ng receipt, makaka-receive ka rin ng receipt. Kahit yung, especially sa I-864, kasi makaka-receive ka ng receipt kasi magkaroon na yung K2 mo ng sarili niyang LE number. Okay, once meron ng LE number na sarili yung K2 mo, meron siyang sariling receipt kasi nagbabayad ka din para sa kanya. So, hintayin mo lang ng ilang days. Yeah, oo. Hintayin mo lang ng ilang days. Yun, dadating din yung sa anak mo. Pero kapag meron din ganito, mami-misplace ng tagapadala. Minsan mami-misplace ng tagapadala na ilagay pala yung anong tawag yun? Mailman, mailwoman, kanyan. Pag mami-misplace nila, halimbawa, hindi mo nare-receive. Tapos yung mail na yun, tinapon pala yung sa iba kasi minsan may mga tao talaga, may mga neighbor talaga tayo na mean. Hindi kasi talaga lahat na mababait. Merong iba na itatapon lang yun. So once tinatapon yun, wala ka na talagang marireceive. Ganun. So ang gawin mo, makikita mo yun doon sa application ng form, di ba? Makikita mo yung application ng form. Pag pupunta ka sa online, hindi ka mag-online ng application, but pag pupunta ka, di ba, i-click mo yung form. Yung form ay nakalagay doon sa baba. Kung hindi sa baba, sa taas. Nakalimutan ko na kung saan yun. Basta may makikita kang number na kung may mga inquiries ka, may mga question ka, yun ang tatawagan mo. Pero mostly, pag tumatawag ka, yung mag-answer sa'yo is robot Robot yung robot. Tapos, papipiliin ka pa ng mga number. Nakakairita. Dial this one number if you need a receipt. Dial this number if you need, but if you need a representative, pag sabihin ng representative, i-click mo yung number na yun for example, if you need a representative, click 1. Or sabihin, if you need a live representative, or like for the chat representative, press 2. Mga ganyan. Alam mo na yun. Alam mo yun. So, pwede kang magtanong doon. I-prepare mo lang lahat ng info mo, info ng anak mo. Mostly kasi pagtatawag ako noon sa USCIS, or magcha-chat ako doon sa mga live representatives, piniprepare ko na lahat. Halimbawa, yung birth certificate ng anak ko, yung birth certificate ko, passport ng anak ko, ano pa yung iba, yung I-94 ng anak ko, yung I-94, yung port of entry, yun, I-94 yung tawag, yun, prepare ko na lahat. Yung, kasali na yata yung socials, hindi pa, kasi, kasali na yung social security,
ng anak ko, ganito, ganyan. Basta live representative, once na maano mo yan lahat, yun pwede. Meron akong video niyan sa Filipino-American Heart Channel. I-check mo yung playlist ko sa Philippine Passporting to US passporting yata yung nakalagay doon, nakalimutan ko na. Ano ko mamaya, ilalagay ko dito. Basta yun, i-click mo yun. Once mo maklik mo yung about, basta makikita mo yung Philippine Passporting to US Passporting, ganyan na playlist ko. Hanapin mo yun, i-check mo yung lahat ng mga videos ko doon. I-check mo kung lahat, kung paano mo o ano yung mga gagawin mo. Kasi ang dami kasing nag-aas ng question sa akin eh. So, yung iba na nagawan ko na ng video. So, once nagawan ko na ng video, marami ka sigurong tanong na yung mga videos na gawa ko noon, masasagot yung tanong mo. Okay? But ngayon, masasagot mo talaga yan. Pag ganyan, pag hindi mo talaga marireceive, tawagan mo na sila. Okay? Meron akong video na paano ka makakuha ng live representative na makipag-chat sa'yo or makipag-usap sa'yo. Meron akong video na ganyan doon. Ano pa yung iba? Oo, nandun na lahat. So, yun, kaya yung mga questions niyo, pag hindi ko marireplyan agad, isi-search nyo na lang yung playlist ko. Yun, makikita nyo yun doon na merong mga ganong videos na ginagawa ko. Mga ginagawa na baka may answer na din sa question nyo. Nako, palubat na yung phone ko. Yun ang gagawin nyo. Hanapin nyo na lang yung mga steps o yung mga ginagawa ko noon, yung mga questions ng iba, baka kapareho sa'yo. So, yun, punta ka na lang dun sa YouTube channel ko na yun. Yun, maraming YouTube playlist ko na yun. Maraming answer na nandun. I-check ko nga. Yan sis, yun ang hanapin mo dun sa playlist ng Filipino-American Heart Channel ko. Hanapin mo yung Passporting to Dual Citizenship US and PH. So yun, makikita mo lahat na yan. Makikita mo doon. Pero kung may question ka pa, may tanong ka pa, na hindi ko na gawa ng video, i-message mo lang, magko-comment ka lang sa isa sa mga videos ko dyan, o kahit sa recent videos ko. Yung mga recent videos ko, mas maganda yung recent kasi yun ang chine-check ko palagi. So, doon ka magko-comment para para matulungan kita kung may iba ka pang questions, lalo na sa mga processing, lahat na mga na-undergo namin ngayon. I'm sorry talaga kasi ang tagal na pala ng ng tanong mo, hindi ko talaga nakikita agad. Ngayon ko lang nakikita. Pero once again, I have to apologize with that. But I hope these videos may not be helpful to you anymore because it's been 7 months ago. But still, there are a lot of our friends out there that have the same questions as yours. And I'm sure they are very thankful to you that you asked these questions. And then I made a video so that they will know also what they're going to do next. So, kaya yun, ulitin ko, if you don't receive your son or anything that you have on your about your green card, all you have to do is just try to dial or call the USCIS for that matter, and they're going to help you or walk through with all those process that you needed, especially if you don't get the green card yet. And it's really very important. I'm sure they will send you back with all those
information if you lost it or you haven't received it. Okay, thank you very much for watching and have a nice day.